Hindi man niya pinaliwanag mga kababayan kung bakit ni-revoke ng Dutch government. Malamang may relasyon sa panggugulo niya dyan sa panggugulo na dyan mga kababayan sa Netherlands. Ang gulo-gulo kasi nila. Pag niya binigyan natin ito ng visa, dadagdag pa ang manggugulo dito. Di ba? Buong pamilya na ang manggugulo sa sa Netherlands. Sa kakasiksik niya, pinagtatabuyan na siya dyan sa Netherlands ni Digong. Ipinadaan sa abogado. Ipinagpipilitan pa ni Harry Roque ang kanyang sarili. Di daw siya alis hanggat hindi kasama si Digong. Hindi na niya pinaliwanag kung bakit na-revoke po. Malamang may relasyon talaga sa panggugulo niya dyan sa The Hague. Imagine, pati yung Dutch government gustong kasuhan ni Atty. Harry Roque. Kumuha daw ng Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi dito sa balita ng Bandera, si Atty. Harry Roque minalas daw. Yan Harry Roque minamalas pagbisita ng misis sa Netherlands na purnada. Talagang mamalasin ka dyan sa mamalasin ka dyan sa Netherlands. At yung kamalasan, damay pati yung pamilya mo. Yan na sinasabi mong kamalasan na may gawa niyan, kayo lang naman. Ang ginagawa kasi ninyo, lahat kamalasan sa buhay. Unang-una, pinoproblema mo, yung hindi mo problema. Yung problema mo, imbes tutukan mo yung sarili mong problema, yung kaso mo. Pinapalayas ka na nga dyan, pinagtatabuyan ka na dyan sa Netherlands. Pati si Digong, nagsabing umuwi ka na rito. Ayaw mong umuwi. Pinagsisiksikan mo yung sarili mo. Ayan tuloy, damay-damay na. Di ba? Sinira niya Atty. Harry Roque. Hindi lang yung sarili niya, pati pamilya niya. Yung misis niya mga kababayan, nagtatago dahil sa kanya. Kasama sa nagtatago. Dati nasa gobyerno yan, mga kababayan. Anong agency yun? Nakalimutan ko, i-chat na lang po ninyo mga kababayan kung ano yung agency ng asawa ni Atty. Harry Roque nagtatrabaho. Kuwan pala, no? Dating board ng Pag-ibig, board member ng Pag-ibig fund, tinanggal. Sarap sana ng buhay ng kanyang asawa. Board member ng Pag-ibig fund. Tinanggal siyempre. Ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong. Dati, padaplis-daplis lang yung mga atake ni Atty. Harry Roque. Kinalaunan, frontal na yung paninira. Ayan tuloy, tinanggal. As board member ng Pag-ibig, noong 2024, jobless sila, parihas ngayon. Pero nagawa pa ni Atty. Harry Roque na maglibot sa Europe, sa iba-ibang bansa, pati yung kanyang asawa. So, patunay na nakaipon na rin po. Kaya lang, sabi rito sa kanyang latest na statement, na pornada na yung pagbisita ng kanyang misis sa Netherlands. Ayan sabi dito, mukhang tinamaan na naman ng kamalasan si Atty. Harry Roque matapos mapornada ang pagpunta ng kanyang asawa at mga anak sa the Netherlands. Hindi na matutuloy ang pagpunta ng misis ng dating presidential spokesperson na si Myla Roque sa the Netherlands dahil sa nangyari na visa application nito. Ayon kay Roque, na-revoke daw ang Netherlands visa ng kanyang wife or wifey, yung mga pauso pong salita, wifey. Ilang araw lamang matapos itong maaprobahan. Ano nangyari? Na-approve na pagkatapos, na-revoke. May problema talaga. Di ba? Paano nangyari? Yan Inaasahan ko sana na magtatagpo muli kami ng aming misis at ng anak ko. Pero ang misis ko 2 buwang nag-apply para makakuha ng appointment sa Dutch Embassy para sa visa. 1 buwang naghintay.
para makuha ang visa. Nabigyan ng visa. At ang sabi ko pa nga, ang galing mo, 2 years ang visa na naibigay sa'yo. Sabi pa ni Roque sa isang interview. Pero makalipas ang ilang araw, ay nakatanggap ng sulat ang asawa na nagsasabing nire-revoke na ang visa na naibigay kay Myla. Kaya sabi niya, kaya lang araw lang ang binilang, dumating ang sulat na nire-revoke ang kanyang visa. Dahil dito, inaasahan na ni Roque na ganito rin ang mangyayari sa visa application ng kanyang mga anak. Kaya bigo na naman siyang makasama sana ang pamilya sa Netherlands. So ang problema dyan, dahil na-revoke ang visa niya, siyempre ganun din mangyayari sa application ng aking mga anak para makakuha ng visa dito sa Netherlands. So mukhang long term, mawawalay na naman ako sa aking pamilya, sabi ni Atty. Roque. Hindi man niya pinaliwanag mga kababayan kung bakit ni-revoke ng Dutch government. Malamang may relasyon sa panggugulo niya dyan sa... panggugulo na dyan mga kababayan sa Netherlands. Ang gulo-gulo kasi nila. Pag niya binigyan natin ito ng visa, dadagdag pa ang manggugulo dito. Di ba? Buong pamilya na ang manggugulo sa sa Netherlands. Sa kakasiksik niya, pinagtatabuyan na siya dyan sa Netherlands ni Digong. Ipinadaan sa abogado. Ipinagpipilitan pa ni Harry Roque ang kanyang sarili. Di daw siya alis hanggat hindi kasama si Digong. Hindi na niya pinaliwanag kung bakit na-revoke po. Malamang may relasyon talaga sa panggugulo niya dyan sa The Hague. Imagine, pati yung Dutch government gustong kasuhan ni Atty. Harry Roque. Kumuha daw ng ng local attorney dyan para kasuhan pati yung Dutch government. Inaaway na ni Atty. Harry Roque. Nagbabackfire yung kanyang mga masamang ginagawa. Malamang may kinalaman si Atty. Kaufman sa pagka-revoke. Baka may barkada sa embassy, sa Dutch embassy, may barkada itong si Atty. Kaufman. Baka tinawagan. I-revoke mo niya kasi makakagulo pa yan dito. Buong pamilya. Inaway-away niya si Atty. Kaufman Harry Roque is an irrelevancy, and my only regret is that I am being forced to spend far too much time having to deal with his comical intrigues. Imbisa na yung focus mga kababayan ni Atty. Kaufman, yung kaso ng kanyang kliyente na si Digong, nadagdagan yung pasanin niya, kailangan pa niyang i-deal. Itong si Atty. Harry Roque, pati si Hanilet Abansenya kasi sila yung magkakampi. You see? Aminado si Atty. Kaufman. My only regret niya is that I am being forced to spend far too much time having to deal with his comical intrigues. Nasayang pa yung panahon niya na sana nakatutok, nakapokus sa kaso ni Digong. Kailangan pa niyang bigyan ng pansin ang irrelevant na personality. Si Atty. Harry Roque, irrelevant. Ngayon, rumish back si Atty. Harry Roque. Why is he so bothered by my irrelevant existence and connect with Miss Abansenya's suspension of visitation rights? Comical indeed. Yes, sabi ng mga nag-react. Nag-away-away na sila, ang kasamaan laban sa kadiliman. Rambola na. Sabi ni SRC Nahyal, sabi ni Ferdinand Distora, panggulo ka. Sabi ni Manuel Villacorte, wawa si bakla. Tinatapon na, kapito ko pa. Ayaw sumurinder ni Atty. Harry Roque, kahit kalad ka rin daw siya. Yan. Bakit ako ang paksa ulit ng panibagong rant ni Mr. Nicholas Kaufman? Bakit masyadong naligalig si Mr. Kaufman sa aking walang halagang buhay at kinakabit ako sa pagsuspinde
ng visitation rights ni Miss Abansenia. Katawa-tawa sa totoo lang ang estilo ni Kaufman ng paninisi. Yan sabi ni Harry Roque. Nakakalungkot na mas nagkaroon pa ng maraming oras si Mr. Kaufman para tirahin ako sa isang pangyayaring kaugnay ng Agosto 1 na panayam ni Maharlika kay Miss Hanilet Abansenia. Imbes na direktang tugunan ang mga lehitimong pagkakabahala ni Miss Abansenia ukol sa pagsuspindi sa kanyang visitation rights, binaling ni Mr. Kaufman ang pag-atake sa akin. Isinama niya ako sa usapin ukol sa mga pagbubunyag ni Miss Abansenia at tinawag akong hindi malaga at katawa-tawa. Bakit masyadong naliligalig si Mr. Kaufman sa aking walang halagang buhay at kinabit ako sa pagsuspindi ng visitation rights ni Miss Abansenia? Katawa-tawa sa totoo lang ang estilo ni Kaufman ng paninisi. Muli, Mr. Kaufman, pinagdarasal ko ang tagumpay ng iyong legal team. Ako ay nakikiusap na sana ay maibalik ninyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Focus. Ang sambayanang Pilipino ay nanonood at naghihintay. Maganda ang nangyayari po. Pag naglabo-labo sila doon, madiskaril ang mga diskarte ni Kaufman dahil sa pangingialam ni Atty. Harry Roque. Di wow. Very good. Di ba? So, pabayaan lang natin na sila magkagatan. Nasa natura kasi nila sa mag-ugali pagkatao. Kaya nga po, nagkabulbul ang buhay nila. Kasi dahil sa kanilang natural na pag-ugali, maligalig talaga. Kaya yung sinasabing naliligalig si Atty. Kaufman, ito totoo naman na maligalig talaga. Kasi nililigalig ninyo. Nagkagulo-gulo na. Sabi nga natin mga kababayan sa analysis natin, malamang sa malamang, kaya ibinawal nirestrict si Hanilet, hindi man yun magsasalita ng ganon si Atty. Kaufman kung walang bendisyon kay Sara. Malamang si Sara mismo ang nagbigay ng instruction, wag mo na niyang bigyan ng access yan si Hanilet kasi baka may papirmahan. Laging may dalang document si may malaking bag, baka may mga documents na kailangang papirmahan. Kahit man siguro sino, pangalawang pamilya. Siyempre, yung first family po, nagpapasiguro, lalo't nakakulong at matanda na si Digong. Analysis ko man lang po. Ano tingin ninyo sa aking analysis? That could be the reason. Baka makabulong pa itong si Hanilet, kaya ni-restrict ni Kaufman. Kasi kung si Kaufman man lang po, wala man karapatan yung attorney na on his own, ibawal ang visitation ng tulad ni Hanilet. Ang sabi, si Digong mismo ang nagsabi, you cannot do that. Pero wala na pong wala nang pangil itong si Digong, tas siyempre nakakulong. Madaling sabi, malamang sa kung anong instruction ni Digong tungkol kay Hanilet, dinidefine na ni Sara. Malamang ganon. Hindi niya, kami ang dapat masunod. Di ba ako ang kumuha ng abogado? Pumili po, kaya hindi sinama si Atty. Harry Roque despite ng kanyang pagsisiksikan ng kanyang sarili na maging parte ng legal team. Malamang parte yun ng strategy. Dapat niya yung mga dating opisyal na dikit sa dating Pangulo tulad ni Harry Roque. Sino pa yun yung una? Si Mijaldea. Huwag na nating bigyan ng access. Para tayo na yung magdidesisyon. Anyway, si Tatay Digong matanda na. Lalo na pagdating dun sa mga properties. Ito yung mga theory ko man lang po. Yun ang nakikita ko kasi sa mga pelikula, sa drama, sa telebisyon, yung conflict between the true family, tapos yung other family na may mga anak din, siyempre pasisiguruhin yung heredasyon, inheritance. Lalo pa mga kababayan, mabutit na supla yung plano sana na pagbinta ni Hanilet ng old house. Tingin ko doon nagsimula po. Di ba? Ano tingin ninyo? And that could be the reason why, although siyempre,
may anak sila. Kasama na doon yung pagmamahal, pag-aalala, tulad ng sinasabi ni Hanilet sa kanyang statement po, interview. Kaya hindi siya umuwi hanggat walang kapalit. Pero kasama na doon yung possible documents. Paano man niya si Kitty? Kung halimbawa hindi natin mapapirmahan itong mga documents, malamang ganon. At si Atty. Harry Roque, kaya magkakampi sila ni Hanilet, baka si Harry Roque din po ang tumatayong abogado ni Hanilet. May secret din sila na usapan. Kung ano yon, di natin alam kasi secret nga. Kaya magkakampi sila. Sanay sa mga ganon si Atty. Harry Roque. Kaya nga po mga kababayan, na-trouble yung buhay, naging pugante. Ayan si Atty. Kaufman, pakinggan natin. Does our former president have any message to the Filipino people? Respect the judicial process. That is his consistent message. Unfortunately, it seems that from some of the comments that you've been presenting me today by supposed counsel or legal assistance at the International Criminal Court, there is some form of non-respect for the judicial process, especially if comments are being made that countries offering Mr. Duterte interim release are basically offering a safe haven for despots. Attorney, just to wrap this up, do you have any message to the Filipino people aside with what we have established respecting the judicial process? Once again, respect the judicial process, respect the judges. We are confident and we're working towards bringing the former president home. Malinaw na patama ka ito ni Harry Roque. Respect the judicial process at niya. Respect the judges. Hindi yun ang ginagawa ng mga DDS. Hindi yun ang ginagawa mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Disrespect sa judicial process ang ginagawa po nila. Ang tawag po nga kay Digong, kidnapping daw yung ginawa. So pinakidnap mga kababayan ng ICC si Digong. Pag ganun mga kababayan ng mga narrative nila, talagang mahirapan si Atty. Kaufman. Mahirapan po.